palatingan. Warm heart, warm heart, warm heart, warm Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman po ang ating palatuntunang Warm Heart na nakasentro sa mental health awareness and education. Kami pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman. At ako naman po si Steph Vicente. At syempre kami po ay napapakinggan at napapanood sa ating Facebook live streaming, sa official Facebook page po ng Radyo Pilipinas World Service at sa YouTube channel. Napapakinggan din po kami sa online radio o audio streaming gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. Kung wala pa po kayo nito, pwede nyo po itong i-download sa Google Play Store kung kayo po ay Android user at sa App Store naman po kung kayo po ay iPhone user. At syempre, napapakinggan na rin po tayo muli sa shortwave radio, mas pinalawak at mas pinalakas dahil nararating na po natin ulit ang ating mga overseas Filipino workers at seafarers sa laot, no? Yes, meron tayong dalawang services, Steph, no? Ang English program tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan po sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Siyempre, bago ko na naman makalimutan, Steph, eto po. I'm so sorry, lagi ko kasi nakakalimutan dahil hindi pa ako sanay. Pero eto po, maaari nyo pong mapakinggan ang Warm Heart dahil nire-replay po siya ng ating sister station, ang Radyo Magazine 1278 kHz. Dito po sa ating mga local listeners, dito yan sa Manila. So kung meron pa rin po kayong AM band radio, pwede nyo pong mapakinggan ang episode na ito ng Warm Heart sa susunod na Sabado o Linggo, 1 p.m. to 2 p.m. sa 1278 kHz. So ngayon naman, Steph, para sa episode ngayong araw ng Warm Heart, pwede mo bang i-share sa atin kung ano ang papag-usapan natin at kung sino ang ating panauhin? Bilang tayo ay nagpapatuloy na nakatutok dun sa sigalot ngayon sa Middle East, syempre yan ay bahagi nun ng ating mandato dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service, ang magbigay serbisyo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na doon sa ating mga kababayan na ngayon ay nasa conflict zones. At bilang bahagi nga yan ng pagtutok na yan, ay pag-uusapan natin dito sa edisyong ito ng Warm Heart ang pagmamanage sa lusog-isip o mental health ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga overseas Filipino worker o OFWs na nasa conflict zones. At upang magkaroon tayo ng isang malalim mga talakayan ay makakasama nating muli dito sa Warm Heart ang isang registered psychometrician. Candidate din po siya for MA po, no, sa psychology, at syempre isa rin po siyang OFW na nakabase po sa Riyadh, Saudi Arabia. Walang iba kundi si Sir Archer Santillan. Sir Art, welcome po muli sa Warm Heart. Thank you so much. Maliwanag ba yung boses ko? Naririnig ba tayo ng ating mga kababayan? Yes. Maraming salamat. Namiss ko kayo, Bea and Steph. And actually, last week nanonood ako about your podcast. Doon sa isang forensic psychologist. So, Opo. talagang marami tayong natututunan, no? Pero, syempre, iba ang sitwasyon, no, na kinalalagyan naman namin sa ngayon. So, malaking bagay talaga na medyo mapag-usapan natin. Sabi nga ni Ma'am Steph. Steph about doon sa kalusugang pangkaisipan, no, sa ating
lalo na sa ating mga kababayan na nandito ngayon sa Middle East. Naku, maraming salamat po Sir Art sa lagi niyo pong pagbibigay ng oras sa amin at pagsuporta sa programa. Nakaantabay pa rin po kayo. And also, no, we would like to express our gratitude kasi kung hindi niyo po alam, ang Saudi Arabia po actually behind siya ng 5 hours. Tama ba, Steph? yes. So, madaling araw po doon ngayon. 8 a.m. dito, around 3 doon. So maraming salamat po Sir Art at sa inyong family na rin, no? Baka kami nakakaano dyan. Pero yun, thank you for your time. Sige, kumustahin na namin kayo dahil yun nga, meron nga pong kaguluhan dyan sa Middle East ngayon. Although, ayaw naman po nating mag-cause ng panic. May mga bansa naman po na relatively peaceful naman, no? Yes. Hindi ganoon kasing gulo doon talaga sa mga bansang tina-target ng Iran. So, we would like to know your situation, Sir Art. Kumusta po kayo sa Riyadh, Saudi Arabia? Ano po ang kasalukuyang sitwasyon nyo dyan ngayon? Okay. So sa ngayon, sa kabila ng mga balita na ay nagiging normal naman yung takbo ng buhay dito sa Riyadh, Saudi Arabia in particular. Actually, last night nakapag-attend pa ako ng isang birthday. And then nung morning, nakapamasyal pa ako. Sumakay pa kami ng camel, no? Mga kaibigan ko. In that morning, nag-motor pa kami sa Red Sand and so on. So makikita natin, no, sa kabila ng nakikita nating mga balita sa telebisyon, naririnig natin sa mga radyo, may mga lugar sa Middle East na talaga namang masasabi natin na normal, no, yung nagiging takbo ng buhay. Yes. Particular dito sa Riyadh. So sa kabila ng takot na nararamdaman na nakararami, gayon din halimbawa, no, may mga drone attacks pa rin naman na pumapasok dito sa Saudi Arabia. At ito nga, parang 30 minutes ago, naglabas din yung isa sa mga pinagkakatiwalaang website dito sa Saudi na nag-i-intercept pa rin naman ng mga drones at mga missiles, no, ang kaharian. Pero makikita natin na binibigyan nila ng assurance ang mga residente at ganoon din ang kanilang mga nationals na peaceful at maayos ang lahat. Siguro isa 'yon, no, sa nakapagpapagaan sa amin bilang isang OFW para makita namin na kailangan patuloy yung aming buhay, no, dito sa Riyadh in particular. Bagamat sa ibang region, alam ko parang sila talaga yung mas higit, no, na tinatamaan nung ganito. Pero sasabi ko, sa kabuuan, ang nakikita ko ay payak at normal naman, no, ang buhay na mayroon kami dito at nagiging abala yung mga kalsada, lalo ngayon sa Ramadan, sa gabi, marami pa ring lumalabas sa kanilang mga bahay para kumain sa labas. Ikinatutuwa po namin na mabalitaan sa inyo, Sir Art, na at least may sense of normalcy po ang buhay dyan sa Saudi. Nakakagawa pa rin po kayo ng inyong daily routine. And also, if I may ask, Sir Art, yung supply naman po ng food, wala naman pong disruption sa inyong mga kumbaga, yung utilities natin, the water and electric, usually yun kasi yung ating mga concerns. Wala naman pong concern sa mga aspektong ito, sir. Sa Saudi wala naman. Okay. Relatively lahat normal. Ang supply, walang panic, wala. As in, normal lang. Parang normal lang ang buhay. Parang walang nangyayari sa paligid namin. I think yan yung maganda. Kasi ang Ministry of Civil Defense dito, nagpapadala sila ng mga text messages kung mayroon mang dapat paghahanda. Pero nagpapadala, hindi lang kung may paghahandaan, kundi nagbibigay din sila ng mensahe na dapat walang ikatakot. Okay. Okay, yan naman po ang ating gusto, no? Kasi may mga pamilya po, kagaya ni Sir Art, dito sa Pilipinas na medyo nag-aalala, no, sa kanilang kalalagayan. So kung ganoon po ang ating balita, no, ikinatutuwa po natin yon. Okay, so siguro mag-move on na tayo dun sa talaga pag-uusapan natin in relation to the advocacy of Warmart, which is mental health. Sir Art, no, para naman dun sa mga lugar na lubhang apektado
ng sigalot ngayon sa Middle East. Paano po ba nakakaapekto ang panganib ng sigalot o giyera at biglaang paglikas sa long-term mental stability ng ating mga kababayan na nasa ibayong dagat, lalong-lalo na ang mga overseas Filipino worker? So hindi natin talaga maitatanggi kasi kahit ang wife ko minsan parang nagsasabi siya sa akin kasi sasabihin niya sa akin, "Daddy, baka kailangan na nating umuwi ng Pilipinas, ligtas Mm. pa ba tayo dito, yung mga anak natin." So hindi natin maitatanggi 'no, na nagdudulot talaga ng takot at pangamba sa pamilya kung ano man yung nangyayari sa'yo. So sa isang, pag-aaral 'no, merong lumalabas na yung salitang, emotion disengagement. Yung emotion disengagement na 'yan na tinatawag natin, sa maikling panahon, ito ay maaaring makatulong sa atin upang mabawasan ang stress 'no, na kinakaharap natin. Halimbawa, emotionally exhausted ka na dahil sa mga balitang nakikita mo, naririnig mo, minsan may mga pagkakataon na ang gagawin mo, magde-deactivate ka muna ng Facebook mo kasi ayaw mo makakita ng mga fake news o Mm. kaya naman emotionally magdi-disengage ka in terms of para makapag-focus ka doon sa mga bagay na mas mahalaga 'no, kaysa sa nangyayari sa'yo ngayon. So, makita din natin na bagamat sa maikling panahon nakatutulong yung emotional disengagement para maiwasan natin ito, in long-term mental health stability naman ng, pagka masyado nating ginagamit o masyado tayong disengage with our Mm. emotion, ito ay maaari naman ng magdulot ng anxiety and, depression. So, in short term minsan maganda rin na mag-disengage ka muna, lalo ngayon usong-uso yung mga fake news, sa Facebook, yung takot masyadong nandiya-diyan 'no, nakikita natin. So, nakikita natin na in short term nakakatulong yun. Pero 'pag tinabi naman natin 'no, Steph, na sinabi mo na, how about our long-term mental stability? 'Pag masyado tayong engaged diyan, doon naman na siya nagkakaroon ng anxiety at, depression na nakaka-experience. Lalo doon sa mga area na talagang nakikita nila yung interceptor, naririnig nila yung bombahan, 'no, Mm. naririnig nila yung sirena sa buong, lugar. So, talagang, makikita natin na hindi madali 'no, yung kinakaharap ng mga kababayan natin ngayon, lalong-lalo na dito sa Middle East. Oo. Sir Art, eto naman po, nabanggit niyo po ilan sa mga pakiramdam o mental health condition na maaaring magkaroon tayo, lalo na yung mga overseas Filipino workers natin na nandoon sa area kung saan, yun nga, sabi niyo, naririnig talaga yung bombahan, yung mayanig yung lupa, yung mga ganoon. Possibly, nakakaramdam sila ng takot, and kung long term, ma-develop yung anxiety and depression. How about this po, Sir Art? Maaari po kaya itong magdulot nung tinatawag nating post-traumatic stress disorder o PTSD? Ano-ano po ang mga sintomas na kailangang obserbahan kung kailangan po nating i-watch out yung PTSD? Actually, the normal diagnosis when we talk about war 'no, laging 'yan yung unang pumapasok talaga sa atin, tinatawag na post-traumatic stress, disorder. But always remember when we always in our, discipline, we don't always say na we do the self-diagnosis, Mhm. 'no, kasi, merong tinitignan ang mga eksperto bago makita kung totoong nakararanas na tayo ng, post-traumatic stress disorder. Pero of course, nakikita talaga natin na may mga trauma 'no, na nakikita 'no. So, totoong mangyari ito at magdulot ng PTSD lalong-lalo na sa mga lugar na higit na naapektuhan ng giyera at nakaririnig 'no, ng mga malalakas na sirena na naghuhudyat na may matinding sakunang mangyayari sa isang, lugar. Aktuwal na nakikita yung mga missiles at drones sa himpapawid o aktuwal na bombahan 'no, na nakikita nila. Ilan sa mga sintomas nito, halimbawa, matapos silang maka-witness ng mga gano'ng bagay, ay mayroong intrusion 'no, 'yan ay ayon sa ating DSM-5, very clear ang DSM-5 diyan. Ito yung mga involuntary 'no, na nagiging balisa ka dahil paulit-ulit na lumalabas sa iyong isipan o sumasagi sa iyong isipan yung mga traumatic events na nakita mo. Naroon din yung binabangungot ka 'no, natutulog ka, nagigising ka sa gabi kasi Mhm. akala mo meron pa ring,
ganitong nangyayari sa iyong paligid. And at the same time, ang primary na tinitignan natin dito is yung flashbacks, yung paulit-ulit na nangyayari yung mga Opo. bagay na ito upang masabi na ito ay PTSD. Dapat din makita natin na ito ay nararanasan ng isang tao ng higit sa isang buwan. Okay. Malinaw no yung sinasabi ng DSM-5 diyan. Dapat higit sa isang buwan. So, sa ganitong panahon, ito ang gusto ko ding idagdag no sa mga kababayan natin. Kasi ito lately may naibigay akong seminar sa mga OFW yung about sa emotional resilience. Ito Mm. yung pagkakataon na sinusubukan nating mag-bounce back pa rin despite doon sa nangyayari sa atin. Kung saan sisikapin natin na makapag-adapt pa rin sa pagbabago, sa kahirapan na pinagdadaanan natin, at sa pagsisikap natin ng kakayahan na makabuo no ng kapasidad na kayanin yung anumang bagay no na nangyayari sa ating paligid. At mahalaga na i-practice din natin ito araw-araw kahit pa unti-unti, mahirap man no sa pinagdadaanan natin sa ngayon. Mm. Ito naman po, Sir Art, no, sa perspektibo po ng psikolohiya, bakit po kaya minsan mas nangingibabaw sa mga OFW ang manatili sa mga conflict area kaysa sa umuwi na po dito sa Pilipinas? Ito po Mm. ba ay dahil sa provider pressure, at ano po ba itong provider pressure na ito? Okay. Alam mo, interesting yung question mo, Steph, eh. Kasi lately humingi ako ng datos sa Department of Migrant Workers para sa isang pag-aaral na Okay. aking ginagawa. Ano? So lumalabas doon sa datos ng Department of Migrant Workers noong 2024, makikita mo ang mga pangunahing trabaho no, na kinukuha ng mga kumpanya dito sa Saudi Arabia ay mga cleaner, mga residential worker, mga kitchen workers, mga waiters. So makikita natin sila yung mga talagang yung trabaho nila, karamihan ng mga trabahong ito ay masasabi nating mga mabibigat no na trabaho, o kung Mm. hindi man masasabi natin ay hindi rin naman ganung kataasan no ang sweldo na makukuha nila. So pag sinabi nating provider pressure is that me as an OFW, ito yung kinikita ko, titiisin ko na lang na ganito yung sitwasyon kaysa wala akong maipakain sa pamilya ko, di ba? So alam natin na karamihan sa ating mga kababayan ay ay naninilbihan sa ibang bansa, particularly dito sa gitnang silangan, upang Mm. makapagtrabaho at may maibigay na magandang buhay no sa kanilang pamilya. Dito makikita natin na talagang ang provider pressure, ito ay isang psychological burden no na dapat na tulungan ko ang pamilya ko sa Pilipinas, na dapat mayroon akong padalhan na pamilyang umaasa sa akin, lalo na siguro kung single parent ka, lalo na kung ikaw yung ng ibang bansa ka para sa gamutan ng iyong mga magulang. So makikita natin na yung pressure talaga sa isang OFW, hindi lang doon sa giyera na nangyayari sa paligid niya, kundi titiisin ko na lang itong bagay na ito kasi alam ko may mga tao akong dapat suportahan, may mga bibig na umaasa sa akin sa Pilipinas na kailangan kumain, no, na kailangan kong bigyan ng gamot, bigyan ng pangangailangan nila sa eskwelahan araw-araw. So the provider pressure nag-adds up siya doon sa sinabi ko kanina na psychological pressure no ng ating mga kababayan. So okay lang kahit ganyan. Siguro sa amin sa Saudi medyo magaan na yung loob namin, o sa ibang Middle East states na binibigyan kami ng assurance ng gobyerno na okay, maayos naman ang lahat at ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya para maging maayos ang kondisyon ng aming mga residente dito sa Middle East. Mm. Ang hirap pala, no, Steph? At saka actually may nakita ako sa Facebook na yung post from a perspective ng OFW na imbes daw na kumustahin siya, tinatanong kung kailan daw magpapadala na ulit. So alam mo yung mga ganoong sentiments ng OFW, medyo nakakalungkot din, no? Iba rin yung pakiramdam na ano ba yun, paano ba to, yung family ko mas concerned pa sa kung kailan ako makakapagpadala ng pera kaysa sa yung kumustahin ako. May mga ganoon
meron silang sentiments. Sir Art, eto naman po, para po sa mga OFW na kinakailangan pa ring magpunta, for example, yung mga nasa Israel, meron po kami mga nai-interview, si Steph lalo na doon sa kabilang programa, yung mga nagpupunta po talaga sa bomb shelters, lalo na sa, yun talaga, Israel, alam ko ganito po yung ginagawa nila. Every now and then po, pagka merong naririnig silang alarm, kailangan nilang magtago sa mga bomb shelters. Ano-ano po ang mga grounding techniques na maaaring gawin o ano-ano po yung mga exercises na maaaring gawin para po ma-manage o mapangasiwaan, for example, pag nakararanas sila ng yung acute panic? So siguro sa ganitong pagkakataon, no, mahalaga na bantayan natin ang ating positibong mental attitude, no? So usually ang sinasabi natin diyan, kumbaga kung nakakatingin nakikita mo na parang nawawala ka na sa sarili mo dahil doon sa kaguluhan, hindi lang naman doon siguro sa Israel, siguro yung iba rin nating mga kababayan na nasa barko, 'di ba? Kasi lalo diyan sa malapit malapit dito sa Middle East, no, sa makikita natin na talagang iba-iba yung maaaring kinakaharap, no, ng ating mga kababayan. So nitong nakaraang araw, halimbawa, Bea, may nakausap ako na sa loob ng 4 na taon, first time daw niya nakakita nung alam mo yun, ini-intercept talaga ng missile. So talagang Oo nga. takot siya, no, sa panahon na yon. So para sa kanya, ang pinakamabisang paraan ay yung panalangin, no? Kasi sabi niya nga, Yes. alam mo, Art, sa atin kasi mga Pilipino, parang likas na madasalin tayo, eh, no? Oo, true. Parang kahit saan tayo pumunta, talagang isa yun, no, sa mga nakakatulong sa kanila. So at isa rin doon yung, sabi niya, naramdaman niya na parang ang magagawa ko na lang during that time is magdasal talaga, no? Yung parang natakot ako, pero ang nakikita na lang niya, no, yung makapagdasal siya. So sa ating mga Pilipino, mahalaga na makita natin na sa ganitong panahon, mahalagang magkaroon tayo ng positibong mental health. Sapagkat mas nakatutulong ito upang tayo ay makapag-isip ng tama, no? At makapaghanda kung ano yung mahalaga. Kasi pag masyado ka nang nagpanic, imbis na i-prepare mo na yung mga emergency kit mo, hindi mo na lang siya magawa, di ba? So sa ganitong paraan, nakakapaghanda tayo o nakapag-iimbak tayo ng mga pagkain, lalo na sa gitna ng emergency, tulad ng tubig, ayan, yung mga walang bomb shelter, tulad sa amin, hindi naman uso sa amin yung mga ganun, di Sa ba? Saudi, Ay no? maaari tayong humanap ng mga matatatag na lugar. Yes. Ako kaya naiisip ko siguro yung bunk bed namin. Oo. Doon ako magtago sa ilalim, di ba? Kami nung mga anak ko tsaka nung asawa ko, kasi parang pakiramdam ko yun yung pinakamatibay na bahagi nung tahanan namin, no? So bigyang halaga natin talaga yung mga binibigay din na impormasyon ng ating gobyerno at huwag nating ipagwalang bahala. Huwag din tayong masyadong umaalalay doon sa Facebook. So in particular, ang sinasabi ko dito is una, yung ating konsepto ng pagkamadasalin, yung pagkamarelihiyoso na nating mga Pilipino, ay malaki yung nagagampanan niya para mabawasan kahit papaano yung takot na nararamdaman natin. Pangalawa, kailangan magkaroon tayo ng tamang pag-unawa doon sa ipinapadalang mensahe sa bansa kung saan man tayo naroroon, sapagkat sila yung tunay na nakakaalam ng sitwasyon kung ano yung dapat nating gawin, no, sa lugar na ito. And of course, yung mga grounding techniques, dapat talaga mag-inhale, exhale tayo. At least we Yes. need to pause. Yung nakausap ko last time, ang sabi niya, nasa CR siya, talagang kailangan niya munang huminga at huminto, no, para Oo. i-absorb kung ano yung tunay na nangyayari sa kanya o nangyayari doon sa paligid niya. Okay, so prayer and piliin yung mga impormasyon na iko-consume natin, lalo na kung ayaw natin syempre sa fake news. And also, yung ating mga simpleng exercises, inhale, exhale, no, mga grounding techniques. Sir Art, meron daw pong iba na nakararanas ng tinatawag po na reverse culture shock sa mga OFW na bigla ang umuwi dahil sa giyera. Ano po ba itong tinatawag na reverse culture shock na ito at paano po makapaghahanda ang mga OFW sa mental transition ng pagbabalik dito sa Pilipinas?
Alam mo yung reverse culture shock na yun, tuwang-tuwa ako nung narinig ko ngayon yan sa'yo, Stefano. Kasi alam mo, nag-work ako as an HR eh. At yung mga kababayan natin, minsan magpapaalam sila, sasabihin nila, Sir Art, uwi na po ako ng Pilipinas, ganyan. Pero minsan magtataka ka, ito hindi, wala pa sila sa sitwasyon ng giyera ha. Mm-mm. Nasa normal na sitwasyon lang ng buhay. Lalapit yan sa'yo, Sir Art, magre-resign ako. Ang lagi ko sasabihin, bakit ka nag-Saudi? Ang sasabihin na ganito po, ganyan. So sabi ko, sige, walang problema, papayagan natin yung pagre-resign mo kasi karapatan mo yan, di ba? Gusto yung kontrata mo, gusto mo nang umuwi, sige umuwi ka. Pero minsan ang nakakalungkot, Bea and Steph, after 1 month, 2 months, magme-message sa sayo, Sir Art, baka meron kang panibagong opportunity dyan. O kaya kahit yung parehong posisyon na meron ako, ay baka maaari po ako ulit magtrabaho dyan. So makikita natin doon yung tinatawag na reverse culture shock. Nagtrabaho ka sa Saudi Arabia sa loob ng 5 taon, 8 taon, 6 na taon, and then kailangan mong bumalik sa Pilipinas. Ano yung dahilan bakit kailangan mo umuwi ka ng Pilipinas at ano yung dahilan bakit after 2 to 3 months kailangan mo ulit bumalik dito? So nakikita natin doon yung tinatawag na reverse culture shock no ng mga kababayan natin. Hindi lamang dahil siguro nasanay sila sa buhay dito na kasi kahit papaano naman madali mag-travel dito, may service ka kung saan patrabaho sa wala kang taxes na binabayaran. That's true. Diba? So, ibig sabihin malinis mong nakukuha yung sweldo mo at pagdating mo sa Pilipinas, mag-a-apply ka, maraming aplikante and so on. I'm not saying this is in general, but in my experience as as an HR dito sa Saudi, yun yung nakikita ko. So I see na talagang malalim yung pinanggagalingan ng reverse culture shock. Even me, in my first contract, umuwi ako ng Pilipinas after 5 years. Nung umuwi ako sa Pilipinas, nagulat ako, sabi ko, ang daming building sa Makati. Ang dami na naman bagong building dito sa Mandaluyong. Parang physically nagulat ako. And then nagulat din ako sa presyo ng bilihin. Nung umalis ako, parang 10 piso, isang tumpok lang yung kamatis. Mhm. Pero nung umuwi ako, wala akong makita. Sabi ko, Ala, bakit inflation ganun, na, Sir Art. Nag-iba Ang talaga sweldo lang ang yung, hindi bilihin. So, tumataas, yung nakikita bilihin tumataas. Opo, tumataas. So, ibig sabihin, nakikita natin na siguro isa rin ito sa mga dapat tignan, yung reintegration ng mga kababayan natin, lalo na kapag matagal na sila dito sa ibang bansa, tapos biglang umuwi sila ng Pilipinas. Makikita talaga natin yung reverse culture shock na nakikita natin. How much more yung mga kababayan natin na kailangan nila talagang mapilitan, mapwersa na umuwi dahil sa giyera. So mas mahirap. Kaya dapat talaga, ang hamon ko din sa gobyerno natin, bigyan talaga sila ng psychological intervention, bigyan ng counseling yung mga kababayan natin, bigyan ng kahit kaunting suporta para lang kahit papaano ay makapag-adjust sa pag-uwi sa ating bansa, lalo na sa ganitong panahon na napaka-unpredictable ng kung anong pwedeng mangyari sa amin. Sa amin bilang isang OFW. Ayun. Speaking of, Sir Art, sa tingin niyo po, paano po makapaghahanda yung mga OFWs like you sa mental transition, yung pagbabalik especially sa Pilipinas? Paano po iyon? Okay. So isa siguro sa mga mental transition na pwede nilang bigyang pansin dyan is kailangan ipaliwanag mo sa pamilya mo kung ano yung totoong kondisyon. Ipaliwanag mo sa pamilya mo kung ano yung totoong nangyayari sa iyo. Ipaliwanag mo sa pamilya mo, halimbawa, sabihin mo sa kanila. Kasi ang problema, Steph and Bea, sa mga kababayan natin, ang mga nakakausap ko rin dito, halimbawa, mas pipiliin na lang daw nilang mag-stay dito kaysa umuwi ng Pilipinas dahil kahit hindi na maayos yung kanilang dokumentasyon dahil ayaw nilang umuwi ng Pilipinas nang wala silang pera, 'di ba? So ibig sabihin, ang lagi nating sinasabi dito sa ganitong sitwasyon, dapat tanggapin natin bilang yung pagtanggap mo bilang isang OFW, ano yung meron ka. At kailangan yun yung ituro mo sa iyong pamilya. Pwede kong sabihin sa iyo na, number 1, kailangan may ipon ka. O number 2, dapat anong malakas ka pa. Kasi sabi ko nga sa iyo, Steph and Bea, ano yung category ng karamihan ng mga OFW dito? Cleaner, waiter,
'di ba, mga residential worker. So para sa kanila minsan hindi natin biglang puwedeng sabihin sa kanila, "O dapat mag-ipon ka, o dapat mag-ganito ka." Bagama't dapat maging responsable sila sa pera, 'di ba, na kung ano man ang meron sila, maliit man 'yan o malaki, dapat maging responsable tayo. Pero minsan sasapat lang ito para mapakain mo yung pamilya mo. Oo So ang nga. lagi ko sinasabi, tanggapin natin bilang isang OFW kung ano yung meron tayo o kung ano yung kondisyon na meron tayo at ipaliwanag natin sa pamilya natin. Ito yung totoong sitwasyon ko ngayon dito. Ito yung totoong sitwasyon na nararanasan ko dito. At kailangan ko ng inyong pag-unawa. Meron ako, wala ako. Gusto kong magsimula ng maliit na negosyo diyan o gusto ko na lang umuwi. Gusto ko pang manatili dito dahil sa ilang pagkakataon. So, importante, no, na ipaliwanag natin yun sa ating pamilya. Sa akin, ganun eh. Mas importante sa akin yung communication. Kasi sa nakikita ko, yan ang problema ng mga OFW ngayon eh. Hindi nila inaamin ang totoong kondisyon na meron sila. Oo Hindi nga. nila inaamin na uuwi lang sila para lang makita ang pamilya nila at hindi para gumastos sa ating bansa. So, kailangan makita natin yung totoong sitwasyon ng ating sarili. I really have to emphasize that. Lalo na sa mga kababayan natin ngayon na nakikinig sa barko, sa mga kababayan natin nakikinig sa ibang bansa. No, huwag tayong matakot sabihin sa kanila kung ano yung totoong nangyayari sa ating sarili. Lalo na't sila ang ating pamilya at sila ang unang dapat na umunawa sa atin. Totoo naman yun. Dapat grounded sa truth yung ating sinasabi sa family. Minsan pa press release lang eh, no? Kaya hindi rin alam ng family kung ano yung tunay mong kalalagayan. So, yung magiging desisyon o magiging aksyon nila ay hindi akma o angkop doon sa tunay mong kalagayan. So, mahirap yun. Doon magkakaroon ng gap or puwang at nagka-create siya lalo ng problema. And in relation to that po, Sir Art, kasi nabanggit nyo na po, no, kung paano ba dapat ipaliwanag doon sa family yung regarding sa mga sitwasyon katulad nga po ng kaguluhan ngayon sa Middle East. Pero sa side naman po ng mga pamilya, no, ng mga OFW, paano po ba sila makaka-cope sa takot at pag-aalala sa panganib na pinagdadaanan ng kanilang kapamilya abroad? So, sorry, Steph, no? Bago tayo pumunta doon sa next question, gusto ko lang din idagdag doon siguro yung provider pressure na itinanong mo kanina. Idagdag na rin natin yun sa mga contributing factor siguro, no? Kung bakit may mga OFW na talagang hindi na sila ganun ka-open. Parang sa sobrang, may dalawang OFW ako na interview para doon sa pag-aaral na ginagawa ko. Ang sabi niya sa akin, alam mo Art, ano yung pinagsisisihan ko? Binigay ko lahat sa pamilya ko yung pera na meron ako. Tapos yung sitwasyon na meron ako ngayon, parang wala na sila. Alam mo yon. So yung provider pressure na sinasabi na natanong ni Steph, that's a very serious question. That's a very serious question. At isa yan sa mga bagay na dapat harapin talaga ng isang OFW. Huwag kang magpapakain talaga sa pressure. Pag wala ka, wala ka. Pag sinabi, huwag mong gamitin, ang kwento pa nga niya, nagamit pa niya yung credit card niya para lang mabigyan. So siya yung nalubog sa utak. So yung provider pressure na yan, I want it to emphasize sa ating mga kababayan na maging totoo tayo sa kung ano yung meron lang tayo. So sa question mo, sorry Steph, I really have to emphasize that kasi napag-uusapan natin. At syempre gusto natin maging mabuting OFW tayo saan mang panig ng mundo. So sa tanong mo na about doon sa paano makaka-cope sa takot, sa pag-aalala, sa panganib na pinagdadaanan ng pamilya sa abroad. So ayun, no? So mahirap sa anak na malayo sa magulang. Napag-usapan natin to last time. Napakahirap yan sa magulang. Kaya ako kahit sabi ko yung anak ko, makasama ko lang sila, masaya na ako araw-araw makita ko sila, no? At madalas din natin naririnig na ang anak ay mas gugustuhin na makasama ang kanyang magulang sa halip na malayo. So, ibig sabihin sa ganitong pagkakataon, kailangan magkaroon pa rin tayo ng bukas na pag-uusap sa ating anak. Minsan nga ang ina-advise ko ilan ba anak mo? Isa. Sa tingin mo ba, ilang taon na ba yung anak mo? Maliit pa.
minsan ang ina-advise ko rin sa ating mga kababayan, baka kailangan mo munang umuwi at samahan yung anak mo para ma-establish muna yung relationship na meron kayong dalawa. Mhm. Di ba? So, ibig sabihin, mahalaga, kunyari naman, ang anak ay malaki naman na, college naman na. So, medyo malawak na ng kaunti yung kanilang pangunawa. So, Mm. mahalaga no, na, na ipakita pa rin natin sa ating mga anak na sabihin natin, anak, nandito ako sa bansa kung saan talagang normal no yung ganitong sigalot na normal na nagkakaroon ng giyera, nagkakaroon ng bumahan, kung ano man yung mangyari sa akin, alam mo na kung ano yung pwede mong gawin. So ibigay nyo rin naman sa anak niyo yung mga impormasyon na totoong meron kayo. Pero depende pa rin sa edad, no? Na Mm. sa edad nila. Kasi syempre kung masyado pang maliit, hindi pa naman nila maiunawaan, so i-consider din naman natin yung mga bagay na yun. So again, ang sinasabi ko pa rin sa pamilya, dapat meron kayong communication sa asawa ninyo muna, tapos maaari yung asawa ninyo yung magpaliwanag sa anak nyo kung masyado pa silang maliliit, o kung medyo malalaki naman na yung anak nyo, nasa college na, pwede siguro sila na mismo directly yung kausapin ninyo, no? So depende pa rin yon sa sitwasyon ng inyong pamilya, sa family system na meron tayo. Okay. Sir Art, ito naman po sa mga kababayan natin na overseas Filipino workers or kahit po yung mga yung mga seafarers natin, sakali pong kailanganin ng tulong, especially dito sa usapin ng sabi nga ni Steph, lusog isip or mental health, saan po sila pwedeng humingi ng tulong? Mm. So I think naman ang ating government parang naglalabas sila na categories kung anong level na no yung mga bansa na yon. Pero sa akin, ako sa aking personal na opinion lang naman ito, dapat talaga bigyang diin ng gobyerno natin ang pagmo-monitor no sa ating mga OFW. Tandaan natin ang OFW ang may pinakamalaking kontribusyon sa pagpapadala sa Pilipinas ay nandito talaga sa Middle East. Kasi penetrated dito yung Yes. mga OFWs karamihan. Pag pinagsama-sama mo yung Saudi, UAE, Qatar, Bahrain, pag pinagsama-sama mo yan, nandito talaga pinakamarami yung ating mga OFW. Pero ang lagi ko pa rin sinasabi, unang-una, tignan ninyo yung sistema doon sa bansa kung nasaan kayo. Kasi panigurado meron yang silang sistema kung paano dapat natin maiiwasan yung ganitong mga sigalot. Pangalawa is kumuha lamang tayo ng mga totoong impormasyon na pwede nating makuha. Pero syempre, basically, masasabi natin dyan, kung nasa Saudi kayo, you have to rely on Ministry of Interior, I think Ministry of Interior din ang tawag nila sa Qatar, sa Bahrain, kasi almost similar naman ang form of government dito. So dapat talaga mag-rely tayo on those information na meron sila. And at the same time, sa government natin, kailangan alam natin yung mga numbers no ng ating o kaya kung ano yung pinakamalapit na embahada sa atin. Alam ko ang Saudi Arabia, Philippine Embassy, they also cater yung mga nasa Yemen, no? Alam ko wala kasi tayong embassy doon. So, yung mga Yemen ng mga Pilipino doon, usually dito sila nakikipag-coordinate. So, alamin natin kung ano din naman yung pinakamalapit na embahada, no, sa atin. And at the same time, alam ko, gaya ko, mental health first aider din ako. So, nagbibigay din kami ng free psychological support from mental health first aid responder. May mga libre minsan na ibinibigay na mental health services din. Okay. Pero syempre kung nasa dagat ka, mahirap din. Kaya yung emotional resilience na sinasabi ko sa inyo kanina, no, pwede ka rin mag-build ng support support mo na meron ka diyan. Kasi sa atin namang mga OFW, likas din sa atin yung pala advice no. Likas din sa atin yung maging mapagkwento tayo. So importante rin na mag-build ka ng own emotional support kung nasaan ka man ngayon. Ayan. Okay. Yan ang advice ko. Steph, meron ka pang tanong kay Sir Art? Siguro ito na lamang po ang inyong final message sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na para sa mga overseas Filipino worker na ngayon ay nasa conflict zones. Go ahead po, Sir Art. Okay. Number one is yung una kong sasabihin kasi na-mention mo provider pressure na yan. Second, sa ganitong panahon,
ang pagiging provider natin is secondary. Okay. Okay? That's a secondary. Ang lagi natin pa ring uunahin is yung ating buhay, no? Kumbaga, mas piliin pa rin natin na maging ligtas tayo. Kasi kapag hindi tayo ligtas, mas lalong hindi tayo makapagbibigay sa ating pamilya. No, tandaan natin, ang sabi nga ng amo ko nung nasa Damam ako in Saudi Arabia, malapit yun dun sa Aramco, no? Ang sabi niya sa akin, kinuha kita sa Pilipinas, ibabalik kita sa Pilipinas ng buhay. So ibig sabihin, dapat ganun din yung tingin natin sa ating sarili. Na anuman yung pressure, anuman yung mga pinagdadaanan sa panahon na ito, dapat higit na mahalaga na tingnan natin yung buhay natin. Kasi kung nakapagsimula tayo sa wala at nakapunta tayo ng Saudi Arabia at tumanda o ng Qatar o ng Bahrain o ng UAE o saan mang bahagi ng mundo, naniniwala ako na kaya natin ulit umangat, no? So, uunahin natin ang ating buhay bago yung pangangailangan, sekundarya. So, alam ko na hindi biro, no, yung mga kinakaharap natin, mga OFW, dahil hindi lamang sa pangungulila, no, sa ating pamilya, marami rin tayong pinoproblema dito sa kultura na ating kinabibilangan. So, ang mensahe ko sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon, ganun din sa mga pamilya. Alam ko, umaga dyan, no? Linggo ng umaga, marami rin tayong mga tagapakinig, yung mga nanay nyo, yung mga tatay nyo, o yung mga uncle nyo na tumutulong din sa inyo sa pag-aaral. Ang mensahe ko sa ating mga tagapakinig, kamustahin nyo sila, bigyan nyo sila ng encouragement na magpatuloy, at syempre isama nyo rin sila sa panalangin. Alam mo naman, ang linggo ay oras ng pagdarasal at pagpapasalamat, no? Lagi rin natin silang isama sa ating panalangin. At ganoon din sa ating mga kababayan, unahin natin ang ating kalusugan. At sa panahong ito ay matuto tayong munang magpasalamat pa rin tayo na dahil kahit papaano ay nandirito pa rin tayo at meron pa rin tayong kabuhayan, no, na inaasahan para mayroon tayong maipadala sa ating pamilya. At uulitin ko sa mga tagapakinig natin ngayong umaga, kamustahin niyo po ang inyong mga ang inyong mga magulang, ang inyong tatay. I-set aside niyo muna kung may galit kayo dun sa mother niyo dahil iniwan kayo o sa tatay niyo dahil iniwan kayo. I-set aside niyo muna yon. Ang importante, kamustahin niyo siya, gumaan ng kalooban niya at syempre, yun naman ang gusto natin. No, may maayos na pamilya ang ating mga OFW kahit medyo malayo-layo tayo sa isa't isa. Yun ang importante sa lahat. Malaking bagay. Huwag niyo susundan nung sinabi ni Ma'am Bea na pwede po, padala na po kayo. 8 pa lang. Matagal pa ang katapusan. So, kamustahan muna. Yun lang naman ang mensahe ko sa ating mga kababayan at sa kanilang pamilya, no, na naiwan dyan sa Pilipinas. Naku, very well said, Sir Art. Maraming salamat po sa inyong mga ibinahaging insights. Marami na naman po kami natutunan dito ni Steph at ng ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Warm Heart. Maraming salamat po hanggang sa susunod po naming imbitasyon. Manatili po kayong ligtas dyan sa Saudi. Mabuhay po kayo and God bless. Thank you so much, Diane. Thank you. Thank you. Yan po si Sir Art Santillan. Isa pong registered psychometrician at MA Psychology candidate, no? At siya rin po ay overseas Filipino worker na nakabase po sa Riyadh, Saudi Arabia. Magbabalik po ang palatuntunang Warm Heart makalipas ang ilang paalala. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makambang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
Alagaan ang isipan. Warm heart, Pagaanin ang puso. warm heart, Ingatan ang sarili. warm heart. Alamin niya dito sa Warm Heart. Warm Heart. Kabalikan o kaibigan, maaasahan kailanman. Di iyong malalapitan, pag-usapan natin yan. Warm heart, warm heart. Nagbabalik po ang programang Warm Heart at syempre kami pa rin po ang inyong kasama, Bea Gaza de Guzman. At Steph Vicente. Yeah, sa puntong pong ito ay ibabahagi na sa atin ni Steph ang ating mga public service announcements. Unang-una na dyan ay galing sa National Center for Mental Health o NCMH dahil iniimbitahan po nila ang publiko na makiisa sa tinatawag po na World Sleep Day. Well, importante yan, no? Dahil kailangan naman talaga ng katawan natin ang pahinga. Magkakaroon sila, kaugnay nito, magkakaroon sila ng tinatawag na World Sleep Day Lay Forum na hosted po and organized by the NCMH Sleep Medicine and Laboratory Unit na gaganapin po sa darating na March 13, 2026 mula 8:30 a.m. hanggang 11:30 a.m. Ang venue po niyan ay sa NCMH Pag-asa Hall. Limited slots only, no, dahil first 80 participants ang maa-accommodate po ng naturang forum na yan. Paano ba makakapag-register? Ipinapakita po, no, sa ating screen yung QR code. Scan nyo na lamang po, no, para mas madali para sa inyo ang makapag-register, no? So, paano ba malalaman kung kayo ba ay confirmed na kasali dito sa forum na ito? Successful participants will receive a phone call or text message from the Sleep Lab staff. Kaya naman, wag niyong i-miss ang pagkakataon na matuto, makapagbahagi at syempre mapaganda pa ang inyong sleep health. Sa ikalawa naman natin, no, na PSA, galing to, no, sa Sangguniang Kabataan, no, sa Barangay San Miguel, Kalumpit, Bulacan. Dahil magkakaroon sila ng tinatawag na EduCare, Educational Assistance and Mental Health Seminar. Ayan po ay gaganapin naman sa March 15, 2026, 1:00 ng hapon. At ang makakuha lamang po, no, ng slots na ito ay first 90 participants. Syempre, sino ba ang mga pwedeng sumali dito? Ay syempre dahil SK nga ito, no? Kaya mga kabataan ang pwedeng makibahagi sa EduCare na ito. May edad 15 to 30 years old. 30 years old. Ayan. Ang all registrations ay kumbaga subjected to the council's review and approval, at para masigurong makakuha ng slot ay mag-register na agad o gamit yung mga links sa kanilang postings. At ano ba mga kailangang dalhin dyan? Ang tinatawag na Katipunan ng Kabataan Card o KK Card, Certificate of Enrollment o COE, Certificate of Registration o COR. Huwag nang palampasin ito dahil syempre mahalaga, no, na makapag-spread tayo, especially sa grassroots, no, ng mental health education and awareness. Samantala, sa ikatlo nating PSA, galing naman ito sa Cycling Consulting, no, dahil magkakaroon sila ng kumbaga pa-training for psychological first aid. Matututunan dito, no, sa training na ito ang kung paano makikilala, matutukoy ang senyales ng distress, paano makakatugon with empathy and confidence, paano ba makapagbibigay ng immediate emotional support, at paano maipapalaganap ang calm and stability, no, sa mga kumbagay mga komplikadong sitwasyon. Kaya naman kung kayo ay isang guro, HR professional, healthcare worker, estudyante, leader, o
kumbaga gusto nyo lang talaga matuto, ay welcome na welcome po kayo sa training na ito. At limited po ito to 30 participants only. May training free po na training fee na 1,500 pesos. Pero meron silang early bird promo until March 31. Ayan, 2026. Processing pa, no, kung ilang mga CPD points ang maaaring makuha dito. Kaya naman, mag-register na. First come, first serve po iyan. So, galing po yan ulit sa Cyclink Consulting. Ayan. Gaganapin po pala ito, no, from April 23 to 24, 2026, 1 p.m. to 4 p.m. via Zoom po iyan. Meron din sila, no, sa ating mga sa visuals po, no, na pinapakita sa screen. Meron diyang QR code kung saan pwede po kayong mag-register. Sa pang-apat naman po, no, na ating PSA, galing naman ito sa Dr. Arman Fabella Psychosocial Services. Open to all po ito with certificate, online and fast-paced. Training series po ito para sa mga mental health first aider. Ayan. At meron to, no, dalawang dates po yan. Ito, meron silang psychological first aider training sa March 29, 2026 from 3 p.m. to 5 p.m. Meron silang mental health first aider training sa same day po yan. March 29, 2026, araw ng linggo, 7 p.m. to 9 p.m. At sa araw ng Lunes naman, no, March 30, 2026, meron silang suicide first aider training mula 7 p.m. to 9 p.m. Ayan. So, yan po ay galing sa Dr. Arman Fabella Psychosocial Services. At para sa panghuli po natin, no, na PSA sa araw na ito ay manggagaling naman sa Mind Health Psychosocial o Psychological rather. Mind Health Psychological Services. Magkakaroon sila ng free webinar patungkol po sa application of ethical principles in psychological practice, no? Ito po nga seminar ito ay i-explore po nito kung paano ba ginaguide o ginagabayan ng ethical principles ang real-world psychological practice, decision-making, and professional responsibility. Kaya kung kayo naman ay estudyante, practitioner, or mental health advocate, ay itong session na ito ay dinisenyo upang mapalakas pa o mapatatag ang inyong ethical competence and confidence. Gaganapin po yan sa March 28, 2026 mula 1:00 ng hapon hanggang 5:00 ng hapon via Zoom. Kaya markahan nyo na po ang inyong mga kalendaryo. Ayun. Okay, maraming salamat, Steph, sa ating mga ibinahaging public service announcement. Naku, wala na po tayong oras, kaya naman magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama. Syempre, sa ating technical side, ang nagsilbi nating mga master controls for today's video. Sir Leo Magpayo and Ma'am Susan Aison. Sa ating warka, si Justin Osias. At syempre, maraming salamat po sa mga nakinig at nanood dito po sa ating Facebook live streaming at syempre doon sa ating online radio at sa shortwave kung meron man mamaya pa, no, i-ere ang ating mga recordings. Maraming salamat hanggang sa susunod na episode po na ating palatuntunang Warm Heart. Muli ito po si Bea Gaza de Guzman. At ako naman si Steph Vicente. Pero bago natin kalimutan, Happy International Women's Day. Yes, March 8. Yes, oo Oo. nga. Today nga pala yun. Happy International Women's Day. Ayan. So, ito na po ang ating programang Warm Heart. Hong Hong, Hong Hong, Hong Hong, Hong Hong. Kabalikan o kaibigan, maaasahan kailanman. Di iyong malalapitan, pag-usapan natin yan.